Welcome back sa ating channel. Naging mainit nga na usapin di umano sa mundo ng social media. Tila ito nga ang nakakagulantang na isiniwalat ni General Macanas. Dito nga natin makikita mga kaibigan na talagang naglalabasan na ang matatapang na vlogger na talagang isinisiwalat nga nila ang mga baho na nangyayari sa loob mismo ng Malacanang, gaya lamang nga ni Rimulya na ito na talagang bistado at talagang may ebidensya na patunay na ginagastos nila ang pera at kaban ng bayan. Dito natin mapapatunayan kung gaano nga ba talaga sila kagamol sa kapangyarihan at talagang matataas nga ang kanilang mga protektor at mga mastermind dahil hindi nga sila natatakot sa batas ng Pilipinas dahil alam nilang malulusutan nila ito dahil ang kanilang mga kampi ay matataas na opisyalis mismo. Kaya naman mas lalong naghihirap ang taong bayan ngayon, kaya naman talagang hindi nga masisisi ang maraming kabataan at maraming netizen na madismaya sa pamumuno ni Kuting ng Norte at questionin ang kanyang kredibilidad kung may plano nga ba talaga siya sa bansang Pilipinas or talagang binabawi lang ang kayamanan ng mga Marcoses at pababayaan na ang taong bayan na umaasa ng pagbabago, lalong-lalo na ang mga farmers at fisherman na talagang umaasa na bababa ang mga bilihin. Ngayon nga ay halos triple na ang pagtaas ng mga ito. Kaya naman talagang maraming nahihirapan at maraming nadidismaya sa pamumuno ng administrasyon na ito dahil taliwas sa kanilang mga pangako. Well mga kaibigan, para nga sa karagdagang impormasyon, panoorin nga natin ang buong video. At kung bago ka lamang sa aking channel, huwag kalimutan i-click ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. At para sa solid viewers natin dyan, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta. Si Secretary Boying Rimulya ng DOJ. Nako, ito, sobra ang kanyang sipag at galing. Okay? Anong klaseng sipag at galing? Ibang kasipagan at kagalingan ni Secretary Boying. Sipag at galing sa paggastos pera ng taong bayan in the form of confidential funds. Grabe. Dito po sa CNN News, tungkol po ito sa COA Financial Audit noong 2022, nirelease niya magkano ang ginastos ng iba't ibang ahensya ng gobyerno sa intelligence and confidential funds. So as usual, ang pinakamalaki, ang Office of the President, 4.5 billion pesos confidential intelligence fund. Okay. Kaya lang dito ako, may vlog na ako tungkol nito kanina. Dito ako na-shock. Ang Office of the Secretary of Justice, ang laki ng gastos niya sa kanyang confidential funds. Mas malaki pa kumpara sa NBI. Mas malaki kumpara sa DND. It's, kinumpyut ko, 400% more ang gastos ni Secretary Boying sa confidential funds kumpara sa Department of National Defense. Diba? Klaro, alin ang sa dalawang ahensya, Department of Justice, Department of National Defense, ito national security na ito eh. Pwedeng external na enemy, pwedeng internal na enemy. Grabe ang trabaho ng Department of National Defense when it comes to national security. Ito namang DOJ, okay, yung mga criminals, okay rin sa kanya. Kaya lang, nagtaka ko, bakit 400% more ang gastos ni Boying? Ang gastos po ng Department of National Defense sa confidential funds is only 37 million. Si Boying po is 150 million pesos. Office of the Secretary ito ha. Iba rin ang gastos ng National Bureau of Investigation. So,
Okay po ang NBI nagagastos ng malaki kasi mga man on the ground yan. Sila talaga ang mag-surveillance, sila mag-gather ng intelligence. Kailangan nila ng pundo. Ang expenses po ng NBI sa confidential funds is 141.5 million pesos. Mas mataas po yung kay Boeing na 150 million pesos. Ang pinakamataas po sa mga ahensya ng gobyerno sa paggastos ng confidential funds, ang PIDEA, 500 million pesos. Okay lang. Dahil ako, compare mo PNP, PIDEA, NBI, when it comes dito sa drug problem, satisfied ako sa performance ng PIDEA. Wala tayong masyadong naririnig na issue against PIDEA pagdating sa drugs. Hindi katulad ng PNP na grabe. Maraming ninja cops. Puera de los Buenos wala na po akong tiwala sa PNP, lalo na yung Drug Enforcement Group. Wala na yan. So, salamat po sa PIDEA. Pwede nga gawin nilang 1 billion ang confidential funds ng PIDEA. Okay lang sa akin dahil they are the man on the ground. Kahit yung NBI, satisfied ako sa performance na trabaho ng NBI. They are professionals. 141 million, kahit dagdagan pa ito, doblehin, okay lang sa akin. Ang pinagtataka ko, paano ginastos ni Secretary Boying yung 150 million confidential funds niya? He is not man on the ground. ang confidential funds po is more on surveillance. Iba rin, may intelligence funds. Although related yan, kailang magkaiba. Ang intelligence funds is more on ginagamit ng mga uniformed personnel. Okay? Kagaya ng AFP, PNP. Kaya ang intel funds ng DND or AFP is 1.7 billion. Gathering of intelligence by uniformed personnel. Yun na po, yung mga agents natin. Ang DILG is 1.1 billion pesos. Ito yung ginamit ng ating kapulisan. Intel funds yan. Uniformed personnel, mga agents na maging James Bond to gather intelligence. Of course, kasama na yan, as you gather intelligence, mag-surveillance ka. So, tinignan ko ang definition ng surveillance para tingnan natin kung justified ba yung gastos ni Secretary Boying, yung 150 million niya, at saka ni PBBM kasi 2.25 billion ang gastos ni PBBM sa surveillance. Okay, what does surveillance mean? Ibig sabihin, close observation, especially of a suspected spy or criminal. Another definition, the act of watching a person or a place. So, tao or lugar. Especially a person believed to be involved in a criminal activity or a place where criminals gather. And so, surveillance, observation, manmanan mo. Ganon yun. So, it involves people or it involves equipment. Pwedeng CCTV camera, pwedeng drone, pwedeng... So, it involves people. Itong surveillance o confidential funds. So, example po, ang pinaka-best example ng surveillance is a human guard physically observing a place. Kailangan mo ng tao. Yung tao na yon, i-designate mo, i-observe niya ang isang tao o isang place. So, kung tao, yun na, yung criminal, o yun na yung mga leaders ng CPP, NP, NTF,
leader ng Abu Sayyaf, leader ng ISIS, Mauti. Yun na po, surveillance, connected na rin gathering of intelligence. So, yung lugar naman na babantayan ng surveillance activities, pwedeng mga tindahan, malls, residential buildings, communities, or access to government and private institution, pwede ring cyberspace or internet. Ganyan po ang surveillance. So, tanong, as Secretary of Justice, ilang tauhan niya? Mayroon ba siyang mga tauhan sa Office of the Secretary na gumagawa ng mga ganitong surveillance activities? I don't think so. Pwede NBI. Pwede yung PIDEA. Pwede yung mga man on the ground. Kailan kung opisina ng Secretary of Justice mismo, hindi na ako maniwala. By the way, ang DND, napakaliit ang kanyang surveillance. Yung confidential one, 37 million lang. Lalo ng DILG, zero. Wala siyang, according to COA report, wala siyang confidential funds. Kaya palakpakan natin si Secretary Abalos. Ang malaki sa DILG, yung intelligence fund, dinownload nila sa PNP, man on the ground. Ganon din ang DND, dinownload niya yung pundo, kaunti lang naiwan sa kanya na pundo, 37 million. Ang 1.7 billion, dinownload niya sa Armed Forces. Kasi ang Armed Forces, they're man on the ground. Kaya maganda itong ginagawa ng DND and DILG. Nakikita ko, hindi nila hinahawakan yung pundo, pinapagamit sa mga tauhan. Ang kabaliktaran dito kay Boying, mas malaki ang kanyang pundo, confidential funds, kumpara kanyang NBI. Ano ba naman yan? Secretary Boying, grabe ang iyong sipag at galing sa paggastos ng confidential funds. Lalo na ang Pangulo. Ano ang binabantayan ng Pangulo? Ilan ang tauhan sa Office of the President na doing surveillance activities? Confidential, 2.25 billion. Ganon din yung intelligence fund ng Pangulo. Gathering of intelligence. Ilan ang tauhan niya na nag-gather ng intelligence? Uniform personnel, wala. PSG niya, gwardiya man lang yun. Kaya, to me, kalokohan itong nangyayari sa atin sa paggastos ng billions sa pera ng taong bayan sa confidential and intelligence funds. Tapos pinag-iinitan nila ang ating butihing BP Sara sa kanyang confidential intel fund. Tinanggalan na nila sa Kamara. Okay, Kamara pa man lang yan. Hopefully sa Senado, maibabalik. Kung tanggalan mo ang Office of the Vice President ng confidential, tanggalin mo ng lahat. Pati si Boying, pati ang Office of the President, tanggalin na lahat. At pabayaan mo na lang ang DND, DND, AFP, NBI, PCG, yung talagang involved sa national security, PIDEA sila na lang. Dapat itong si Boying matuto kay Ombudsman Martires. 51 million ata, 50 million ang propose. Sabi niya, bawasan nyo, 1 million na lang. Dapat ganon. Saludo po kami. Saludo po kami sa inyo, Ombudsman Martires. Ano pa, DFA, ayaw na nila, wag na. Dapat ganon. Kaya lang, wala na. So, pagdating na ng pera, yun na. Waldas na ng waldas. Pera ng taong bayan po yan, hindi nyo pera. So, sana magkaroon din kayo ng konsensya. Ang daming nagugutom. Sana yung mga pera na yan, huwag nyong iwaldas kung hindi nyo naman trabaho. So, I don't know. Itong Pangulo natin na ito, grabing palagastos.
biyahe ng biyahe sa abroad, palaging manood ng car race sa Singapore, tapos at laki pang pundo sa mga tao Pilipino na pinangakuan niya ng 20 pesos per kilo kada bigas, halos hindi na makakain dahil sa sobrang mahal ng pagkain. Nabudol-budol po tayo. Ang basihan nito, ang report, news na ito is COA report. Noong 2022, yung Annual Financial Report o National Government Agencies. Ayan, nakalagay ang opisina ng ating Pangulo, ang expenses niya sa confidential is 2.25 billion. Yung kanyang intelligence fund is 2.25 din, kaya 4.5. I-compare natin sa ahensya na yan talaga ang mandato niya is mag-gather ng intelligence, national security. Yun po ang DND-AFP. So, magkano ang gastos ng DND-AFP sa Confidential Intelligence Fund? Okay. Ang confidential fund ng DND or AFP is only 37.4 million pesos. So, percentage-wise, kung i-compare mo sa confidential expenses ng Pangulo, wala pang 5% siguro ito. Napakaliit ang gastos ng DND AFP sa kanilang confidential funds. Sa intelligence fund naman, ang ating DND AFP is 1.7 billion pesos. So, total na gastos ng DND AFP is only 2 billion noong 2022. Sobra pa sa kalahati ang gastos ng ating Pangulo. Kaya sabi ko sa inyo, super sipag. Maggastos. Ay, nako. By the way, baka tinatanong nyo, ano ang kaibahan ng confidential fund sa intelligence fund? Ang confidential fund is more on surveillance activities. Yung intelligence fund, more on gathering of information by uniformed personnel. So, ako, nung nasa serbisyo pa ako as a commander on the ground, yan, nabibigyan kami ng intelligence fund, ibibigay ko sa aking intelligence officer, yung intelligence officer, bibigyan din niya yung mga intelligence sergeants o mga civilian assets, yan, allowance, pagkain, bayad ng information. Kaya, nalalaman namin ano ang activities, ano ang plano ng CPP, NP, NDF. Kaya, napaka-importante po na meron tayong intelligence fund. Ako, hindi ako nakahawak ng confidential fund. So, yun po ang kaibahan. So, hindi ko maisip-isip. Office of the President. Well, siya ang Commander-in-Chief. Siya ang overall in charge sa national security. Kaya lang, hindi naman siya ang nag-gather ng hindi naman siya ang nagso-surveillance. Iba pa ang... Kasi meron din tayong National Security Council. Iba rin yung expenses nila. Meron din tayong National Intelligence Coordinating Agency. Iba rin. Kaya, ito yung mga ahensya na talagang gumagalaw, man on the ground, NICA, NSA, DND, AP, of course, kasama na dyan ang PNP. Kaya lang, mas maliliit po ang gastos ng mga man on the ground kaysa yung man on the Malacanang. Kaya, palakpakan natin ang ating presidente.
Salamat po, Mr. President, sa inyong sipag, sa paggastos ng pera ng taong bayan, sa pag-gather nyo ng intelligence, sa pag-surveillance ninyo. Dahil, tanong, yun bang trabaho ninyo? Hindi naman masama na meron siya. Kaya lang, di ba nakakahiya na ang laki yung kanya, tapos mas maliit yung mga man on the ground. Wala na yun. There is something wrong sa kanyang moral leadership. Kung ako pa ang Pangulo with that, bawas-bawasan ko ang aking Intel confidential funds at dagdagan ko yung nasa man on the ground. Okay, punta naman tayo sa kanyang pinsan. Kasi ang pinsan niya mas malaki pa ang gastos. Sa COA report na pag-alaman, merong 4.9 billion extraordinary expenses si Speaker Martin Romualdez noong 2022. Talo niya ang kanyang pinsan. 4.9 ito eh. So, ano itong extraordinary expenses? According to attorney, ex-congressman Roque, mas masahol pa itong extraordinary expenses kaysa sa confidential intelligence fund. Mas madali itong gastusin. Okay? Ito, personal experience ni ex-congressman attorney Roque. Pirma lang siya ng certification. Anong sabi niya? 700,000 a month daw ang binibigay sa kanya noon. Pirmahan mo lang. Yun na, clear na yun. Liquidated na. Ganon kadali maggastos ng pera sa Congress. 700,000 a month? Grabe. So, ano ngayon? Now, connecting the dots, naintindihan ko na bakit naghihirap ang ating kababayang Pilipino. Dahil, hindi sa pobre tayo. Nagiging pobre ang Pilipino dahil sa mga politiko na katulad nitong si Romualdez, katulad nitong PBBM, na walang malasakit sa taong bayan. Sana mag-aral ng history itong PBBM at Romualdez na ito. Okay. Speaking of history, yung example ni late President Magsaysay. Ayaw na ayaw niya ng ganito. Example, kapatid ni President Magsaysay nasa San Fernando, La Union. Nabasa ko ito, history nasa Wallace Air Base, San Fernando, La Union. Mayroong Air Force plane doon. Yung piloto, nalaman niya, nandun ang kapatid ng presidente. So, inoffer ngayon ang makisakay kasi kapatid ng presidente. So, yung kapatid ng presidente, sumakay. Kasi pabalik ang Air Force plane sa Manila. Nalaman ni President Magsaysay, galit na galit. Pinatawag niya ang piloto, pinatawag niya ang kapatid niya, pinatawag niya ang National Treasurer. So, anong nangyari? Doon sa Malacanang, sa kanyang opisina, sabi niya sa kapatid niya, next time, do not use government, kasi di ba for official use only ang mga sakyanan o eroplano. Government property should be used for official use only. Ang kapatid niya, hindi man siya government official. Galit na galit si President Magsaysay sa kapatid niya. Next time, huwag mo akong ipahiya, huwag mo akong idamay. Ayoko yung ganyan. Sabi naman niya sa piloto, kahit kapatid ko yan, for official use only, ang eroplano na yan. Hindi official itong kapatid ko. Bakit mo pinasakay? Ganon.
Then sa National Treasurer, okay, sabi niya, i-compute mo, magkano ang pamasahe ng eroplano from La Union to Manila? You deduct my salary. Wow! Kaya during those times, magsaysay, yung mga sumunod na presidente, hanggang kay Marcos pa, yun po yung mga golden years natin. Marcos Sr. Dahil ang korupsyon, menos pa ang korupsyon noon. Talagang public service. Ngayon, wala na. Ang mga Pera de los Buenos, may mga matitino rin, kagaya ni Tatay Digong. Matino. Simple lang kung kumain, munggus-munggus lang, bulad-bulad lang. Hindi katulad itong presidente natin ngayon, Speaker of the House. Mga laki sa layaw, maluho, panood ng Grand Prix, kari sa Singapore, pera ng taong bayan ang ginagastos. Sabi. So, yan po. Nabudol po tayo. But, yan po ang buhay. Hintayin na lang natin ng 2028. VP Sara, ilalampaso niya yung Speaker of the House na yan. Dito nga natin makikita mga kaibigan na dapat naman talagang ipa-audit ang mga expenses ng mga politiko na ito, na kung saan nga ba talaga galing ang kanilang pera na pagbibili ng mga lupain at mga sasakyan, dahil kung titignan natin ay halos lagpas pa nga sa kanilang sweldo ang pinagbibili nila ng mga luho nila at mga gamit, dahil kawawa ang taong bayan, bas na invest sa taong bayan at itulong na lang ay kanilang binubulsa, gaya lamang ng mga bilyon-bilyon at milyon-milyon na pondo ng bawat isa na hindi naman nila ginagamit. Ngunit kay Vice President Sara Duterte ay ginagamit naman para sa taong bayan, ngunit marami nga ang kontra neto at talagang marami pa ang nambabatikos na mga politiko. Kung kayo ang tatanungin mga kaibigan, ano ang inyong mga opinion, just comment below sa ating comment section at ating pag-uusapan.